Hello po, ako po si Althea. Isa po akong college student na sa probinsya ng aking pamilya umuuwi tuwing Undas. Hindi po dahil sa nakasanayan na namin, kundi dahil sa isang sikreto na may kinalaman sa pamilya namin at sa Undas. Noong 17 years old pa lang ako, ay may nalaman akong sikreto tungkol sa pamilya namin. Umuwi ako sa probinsya namin para sa Undas. Siyempre, para sa mga probinsyanong katulad namin, napaka-importante ng Undas. Kailangan alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay. Nagpunta kami sa sementeryo. Doon ako nakakita ng mga lumang larawan ng mga ninuno namin. Ang weird lang kasi yung mga mukha nila ay parang mga aswang na nasa anyong hayop na. Hindi ko na lang pinansin kasi baka nagkakamali lang ako. Pero dahil sa curious ako, ay sinundan ko yung iba naming kamag-anak na nagpunta sa likod ng mga nicho. Sa isang sulok ng sementeryo ay may isang kubo na may dingding na pawid. Sumilip ako sa butas ng pawid at nakita ko ang mga kamag-anak ko na nagbabago ng anyo, nagiging mga aswang sila. May mga hilaw na karne sa gitna ng kubo at kumakain sila habang nag-uusap. Nandidiri ako, natatakot at nagagalit. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Gusto kong tumakbo at magsumbong sa mga pulis, pero alam kong hindi sila maniniwala sa akin. Umuwi ako sa bahay namin, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa mga magulang ko. Nung dumating sila ay sinabi nila sa akin ang totoo. May kasunduan daw ang pamilya namin sa isang aswang. Kaya pala maganda ang buhay namin sa probinsya ay dahil sa aswang na iyon. Nagbenta ng kaluluwa ang ninuno namin sa aswang na iyon. Kapalit ng magandang buhay ay ang pagiging aswang din ng mga anak nila. At ako ang susunod na tagapagmana ng tradisyon na iyon. Tumanggi ako. Sabi ko hindi ako magiging aswang. Pero pinilit nila ako. Kailangan ko raw dumalo sa ritual sa susunod na Undas. Pagkatapos ay nagpunta kami sa Maynila para makapag-aral ako. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nalaman ko. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa akin kapag nagsumbong ako. Lumipas ang 1 taon at dumating na naman ang Undas. Nung araw na yon ay may ritual na ginawa ang pamilya namin sa sementeryo. Maraming aswang na kaibigan ng pamilya namin ang nagpunta. Doon ko lang nalaman na may mga kalaban pala ang pamilya namin na aswang din. Nagkaroon ng kaguluhan, maraming nagpatayan. Ang natatandaan ko na lang ay may tumulong sa akin palabas ng sementeryo. Nagising ako sa ospital at nalaman ko na ako na lang ang natitirang buhay sa pamilya namin. Ang sabi ng mga pulis ay may nag-alsa daw laban sa pamilya namin at pinatay silang lahat. Ako na lang ang nakatakas. Mabuti na lang at hindi nila ako nahanap. Bumalik ako sa Maynila para mag-aral. Normal lang ang buhay ko. Pero tuwing naalala ko ang nangyari sa pamilya namin ay kinikilabutan ako. Natatakot ako. Baka sa susunod na Undas ay magising na lang ako na may pakpak at matulis na mga ngipin. Alam kong hindi pa natatapos ang lahat. Sa susunod na Undas ay hindi na ako makakatakas. Pero hindi ako papayag. Lalaban ako, hindi ako magiging aswang. Mabubuhay ako para maikwento sa lahat ang mga karanasang pinagdaanan ko. Ako po si Nika, isang college student. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng mga kaibigan ko noong first year college pa lang kami. May dormitoryo ang pamilya namin na malapit sa university kung saan kami nag-aaral. Summer noon, kaya halos walang tao sa dorm. Nakabakasyon lahat ng boarders. Naisipan namin ng mga kaibigan ko na doon tumambay sa dorm. Para kaming nagbakasyon sa isang malaking bahay. Kami lang ang tao, kaya kahit anong oras kami gumising, kumain at matulog, ay walang pakialamanan. May mga kwento kasi tungkol sa dorm na yon. May mga estudyante raw na nawawala kapag tumitira roon. Basta na lang hindi nakakapasok sa klase at hindi na uuwi sa dorm.
Kaya yung mga estudyante na nakatira doon ay nagkakaroon ng takot. Kaya lang ay mura lang yung upa doon. Kaya kahit natatakot sila ay nagtsatsagana lang sila. First night namin doon sa dorm, nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot na karanasan namin. Habang nagkukwento ay may naririnig kaming kaluskos sa bubungan. Tapos yung aso namin, tahol ng tahol. Hindi ko na lang pinansin kasi baka yung mga kwento lang namin ang dahilan kung bakit kami natatakot. Tapos may isa sa amin na nag-aaya na maglibot sa likod ng dorm. May secret passage kasi doon na hindi nalalaman ng mga boarders. Doon dumadaan yung mga delivery truck na nagdadala ng supplies para sa dorm. May mga kwento rin na haunted daw yung lugar na yon. Kaya hindi na namin pinapadaan doon yung mga boarders. Isa pang dahilan ay dahil baka kung ano pa yung gawin nila doon. Hindi naman ako pumayag na maglibot doon kasi gabi na. Pero mapilit yung isa naming kasama, kaya napilitan na rin ako. May mga ilaw naman doon pero hindi na namin binubuksan para hindi na rin makita ng mga boarders yung lugar na yon. May dala kaming flashlight. Habang naglalakad ay may nakita kaming lumang salamin sa isang sulok. Hindi ko alam kung bakit nandoon yon. Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi may naglagay lang noon at nakalimutan ng kunin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa dulo. Wala naman kaming nakitang kakaiba, kaya bumalik na lang kami. Pagdaan namin ulit doon sa lumang salamin, ay may nakita kaming anino sa loob noon. Lahat kami ay nagulat at napasigaw. Tumakbo kami pabalik sa dorm at hindi na namin nilingon yung salamin. Kinabukasan, hindi na namin pinag-usapan yung nangyari. Baka kasi maulit na naman yung kaluskos sa bubungan. Pero nangyari pa rin yun. Pati yung aso namin ay tahol pa rin ng tahol. Nagtaka na ako. Kaya tinanong ko yung isa sa mga kaibigan ko kung naririnig din ba niya yung kaluskos. Sabi niya ay naririnig daw niya yon. Simula pa noong unang gabi namin doon, nagtakutan kami. May isa sa amin na nagsuggest na baka may aswang na sumusubok pumasok sa dorm. Kaya ganun yung aso namin. Sabi ko ay baka yung lumang salamin ang dahilan ng lahat. Baka may nasagi kami doon o baka may nakapansin sa amin na hindi namin nakita. Nagalit yung isa naming kasama. Sabi niya ay hindi raw dapat kami natatakot sa mga ganoong bagay. Mga dalaga na raw kami at hindi na mga bata. Kaya dapat ay hindi na kami nagpapadala sa mga ganong takot. Nagpumilit siya na bumalik doon sa lumang salamin. Sabi niya ay haharapin daw niya yung anino na nakita namin. Pinipigilan namin siya pero hindi siya nakinig. Lumabas siya at naiwan kami na nag-aalala. Lumipas ang ilang minuto pero hindi pa rin bumabalik yung kasama namin. Nag-aalala na talaga kami. Kaya sumunod kami sa kanya. Pagdating namin doon sa lumang salamin, ay nakita namin siya na nakatayo sa harapan noon. Para siyang nasa trance, tinatawag namin siya pero hindi siya sumasagot. Nakatingin lang siya doon sa salamin. Hinila namin siya para makaalis na kami doon. Pero hindi namin siya mahila. Para siyang nakatali doon sa kinatatayuan niya. Nagulat kami nang magsalita siya. Sabi niya may aswang daw na nakatira sa dorm. Yun daw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga estudyanteng tumitira doon. Sakripisyo raw ang mga ito ng aswang. Sabi pa niya, gusto raw ng aswang na isa sa amin ang maging sakripisyo niya. Kung hindi raw ay isa-isa kaming mawawala, hindi na namin alam ang gagawin. Takot na kami. Kaya hinila namin siya ng sabay-sabay. Doon ay natanggal namin siya sa kinatatayuan niya. Tumakbo kami pabalik sa dorm, pero bago kami makapasok, ay narinig namin yung kaluskos sa bubungan. Lumingon kami at nakita namin yung napakaraming paniki na lumilipad sa itaas ng dorm. Pumasok kami at nagkulong sa isang kwarto. Kinabukasan ay umalis na kami. Hindi na namin nakita yung kasama namin na nagpunta dun sa lumang salamin. Hindi na siya pumasok sa school at hindi na rin namin siya nakita.
Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang hinala namin ay ginawang sakripisyo siya ng aswang na nakatira sa dorm. May kakilala akong guro na nakaranas ng isang napakakakaibang karanasan noong naitalaga siyang magturo sa isang liblib na baryo sa bundok. Ayaw niyang ipabanggit yung pangalan niya pero pinayagan naman niya akong ikwento yung karanasan niya. May nakita raw siyang kahon na nakatago sa ilalim ng isang malaking bato sa gubat. May mga ukit-ukit na simbolo raw yung kahon na base sa pagkakalarawan niya ay mga simbolo na galing pa sa sinaunang kultura ng mga Pilipino bago pa man dumating yung mga Kastila. Nung buksan daw niya yung kahon ay may mga kawayan sa loob. Mga maliliit na kawayan na may mga ukit-ukit din na simbolo. Doon na raw siya nagkaroon ng ideya na yung mga kawayan ay ginagamit para sa panghuhula. Katulad ng ginagawa ng mga Tsino sa kanilang I Ching. Sabi niya, yung mga kawayan ay ginagamit para makipag-ugnayan sa mga ninuno. Tapos ay hihingi ng gabay sa mga ito sa pamamagitan ng mga hula. Naging interesado raw siya sa kahon na yon, kaya sinubukan niyang maghula. Nung una raw ay mga simpleng tanong lang ang ginagawa niya. Katulad ng kung uulan ba kinabukasan o kung may dadalaw ba sa kanya. Tumutugma naman daw yung mga hula sa mga nangyayari. Kaya nasiyahan siya at naging regular na niyang ginagawa yung panghuhula. Nung panahon daw na yon ay tagtuyot at walang ani ang mga tao sa baryo. Kaya tinanong niya yung mga kawayan kung paano magkakaroon ng masiglang ani yung mga tao. Sinabi raw ng mga kawayan na magtatanim ulit yung mga tao at sa susunod na buwan ay uulan ng malakas. Sinabi niya ito sa mga tao at naniwala naman ang mga ito. Ginawa yung sinabi niya at nagkatotoo nga yung hula. Nagkaroon ng masiglang ani yung mga tao. Nung malaman ng mga tao na may ganon siyang kakayahan, ay nagpuntahan ang mga ito sa bahay niya para magpahula. Pumayag naman siya dahil nakikita niyang natutuwa yung mga tao kapag nalalaman nila yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero habang tumatagal, napansin niya na nagiging mas personal yung mga hula ng mga kawayan. May isang beses pa na sinabi ng mga kawayan na mabubuntis yung isang babae na nagpahula sa kanya. Hindi na raw siya natuwa dahil parang hindi na mga ninuno ang kausap niya, kundi mga tsismoso at tsismosang kapitbahay. Sinubukan niyang tigilan yung panghuhula pero hindi niya magawa dahil hinahanap-hanap niya yung mga hula. Hanggang sa isang gabi, nagtanong siya sa mga kawayan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagulat siya dahil biglang naglabasan yung mga mukha ng kanyang mga ninuno sa mga kawayan sa paligid ng bahay niya. Nagulat siya pero hindi pa yun ang ikinagulat niya dahil sabay-sabay na nagsalita yung mga mukha ng kanyang mga ninuno. Sabi raw ng mga ito ay may mga nilalang na nakikitira sa bahay niya tuwing gabi. Nakikita raw ng mga ninuno niya yung mga nilalang na ito na naglalakad sa paligid ng bahay niya. Tapos ay pinapasok pa raw niya yung mga ito dahil sa mga hula ng mga kawayan. Nung gabing yon ay hindi siya nakatulog dahil sa takot na baka may makasama siyang mga nilalang sa bahay niya. Kinaumagahan ay sinabi niya sa mga tao yung nakita niya at nagulat siya dahil parang hindi alam ng mga ito kung ano ang tinutukoy niya. Wala raw mga nilalang na naglalakad sa paligid ng bahay niya. Doon siya kinabahan dahil parang siya lang ang nakakakita sa mga nilalang na yon. Pati yung mga ninuno niya ay hindi na rin nagpakita. Naisip niya na baka nga siya lang ang nakakakita sa mga nilalang na yon. Pero hindi siya mapakali dahil alam niya na may nagaganap na hindi maganda sa bahay niya, kaya nagdesisyon siya na harapin ang mga nilalang na yon. Sabi niya ay maglalatag siya ng mga kandila sa paligid ng bahay niya at magdarasal siya ng mga dasal na natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Nung gabing yon ay ginawa nga niya yung plano niya. Naglatag siya ng mga kandila sa paligid ng bahay niya at sinindihan ang mga ito.
Habang nagdarasal siya ay nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata yung mga anino ng mga nilalang na nasa paligid ng bahay niya. Hindi raw niya alam kung ilan ang mga ito dahil napakarami. Pero hindi siya nagpatinag at nagpatuloy lang sa pagdarasal. Habang nagdarasal siya ay naririnig niya yung mga sigaw ng mga tao sa bahay. Sigaw ng mga ito na may mga anino raw na naglalakad sa paligid ng bahay. Doon niya napagtanto na hindi niya imahinasyon yung mga nilalang na yon. Nakikita ng mga tao yung mga ito, pero hindi niya pinansin yung mga sigaw ng mga tao. Nagpatuloy lang siya sa pagdarasal. Hanggang sa unti-unti nang naglaho yung mga anino at nung matapos siya ay wala na yung mga anino. Nung gabing yon ay nakatulog siya ng mahimbing dahil alam niyang wala na yung mga nilalang na nakikitira sa bahay niya. Pero sa tuwing naaalala niya yung karanasang yon ay kinikilabutan pa rin siya. Nagtuturo pa rin siya sa mga bata ng mga alamat tungkol sa aswang at iba pang mga nilalang. Pero may lungkot na sa boses niya. Isa raw sa mga gurong kasama niya sa ritual ay hindi na bumalik. Hindi na raw niya nakita yung kahon ng mga kawayan. Itinago niya raw ito sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Nilagyan niya raw ng ukit yung kahon na nagsasabing, "Wag na wag itong gagamitin dahil sa halip na mga ninuno ay mga demonyo ang makakausap." May kilala akong magsasaka na nakaranas ng matinding pangaasar ng isang aswang. Pangaasar lang talaga kasi hindi naman siya kinain ng aswang. Pero may ginawa ito sa kanya na hindi niya makakalimutan habang buhay. Si Mang Cardo ay isang magsasaka na nakilala ko noong nagpunta kami sa probinsya ng asawa ko. Magkapit-bahay sila ng biyenan ko at minsan ay nakakwentuhan ko siya. Namatay daw yung asawa ni Mang Cardo noong bagong panganak pa lang ito sa anak nilang si Junior. Kaya naman lumaki si Junior na tatay lang ang kasama sa buhay. Palibhasa ay tatay ang kasama kaya medyo pasaway si Junior. Sa tuwing may ginagawang kalokohan si Junior, ay sinasabihan siya ni Mang Cardo na kukunin siya ng aswang kapag hindi siya tumino. May kilala raw aswang si Mang Cardo na kumakain ng mga batang pasaway. Siyempre ay gawa-gawa lang ni Mang Cardo yung kwento para matakot si Junior. Pero hindi niya alam na mangyayari pala ito sa totoong buhay. Isang beses ay nakauwi na si Mang Cardo galing sa bukid. Nagugutom na raw siya noon kaya nagluto siya ng adobong manok. Nung makakain ay naglinis na siya ng bahay. Inipon niya yung mga buto ng manok na pinaghimay-himay niya tapos ay tinapon sa labas. Kinabukasan ay nagulat siya nung makitang nagkalat uli sa loob ng bahay yung mga buto ng manok. Akala niya ay dinala ng pusa o aso sa loob ng bahay yung buto, kaya tinapon niya uli sa labas. Nung sumunod na araw ay nagkalat uli yung mga buto ng manok sa loob ng bahay. Doon na kinutuban si Mang Cardo na may kakaiba ng nangyayari. Isang gabi ay nakita ni Mang Cardo na may aninong nakasilip sa bintana ng bahay nila. Natutulog na raw noon si Junior at siya naman ay nagbabasa ng diaryo. Nang makita niya yung anino ay agad siyang tumayo at lumabas ng bahay. Pero wala siyang nakita. Doon niya naisip na baka aswang nga ang nakasilip sa bintana. Nung gabing yun ay hindi na nakatulog si Mang Cardo. Pinagmasdan niya yung mga larawan nila ni Junior na nakasabit sa dingding. Napansin niya na kakaiba yung mga ekspresyon nila sa mga larawan. Si Junior na dapat ay nakangiti sa picture ay parang nakasimangot. Si Mang Cardo naman na dapat ay nakatingin sa kamera ay nakatingin sa ibang direksyon. Kinusot niya yung mga mata niya at nung tignan niya uli yung mga larawan ay bumalik na sa dati ang mga ekspresyon nila. Doon na kinabahan si Mang Cardo. Alam niyang may aswang na naglalaro sa isipan niya. Kinabukasan ay nagulat si Mang Cardo kasi nagising siya sa gitna ng palayan niya. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang huling naaalala niya ay natutulog siya sa kama niya.
Nung umuwi siya sa bahay, ay natakot siya kasi wala si Junior. Tinawag niya ito ng tinawag pero hindi sumasagot. Nung tignan niya yung mga larawan nila ay wala na si Junior sa mga larawan. Halos mabaliw si Mang Cardo sa takot. Pero nung tumakbo siya sa kusina ay nakita niya si Junior na nag-aalmusal. Doon niya naisip na nilalaro lang talaga ng aswang ang isipan niya. Simula noon ay nagkaroon na ng mga pagkakataon na nawawala si Mang Cardo. Minsan ay nagigising siya sa ilalim ng puno ng mangga. Minsan naman ay sa ilog, minsan ay sa bubong ng bahay nila, minsan ay sa ilalim ng kama. May pagkakataon din na nagbabago yung mga nakasulat sa journal niya. Nagsusulat kasi sa journal si Mang Cardo ng mga nangyayari sa araw-araw. Minsan ay may mga nakasulat doon na hindi naman niya naaalala na ginawa niya. Minsan ay nagigising siya na may mga sugat at pasa sa katawan. Minsan ay may mga nawawalang gamit sa bahay nila. Minsan ay nawawala si Junior. Minsan ay nawawala yung mga larawan nila sa dingding. Minsan ay nawawala yung buong bahay nila. Minsan ay nawawala yung buong barangay nila. Minsan ay nawawala yung buong mundo. Nung hindi na makayanan ni Mang Cardo ang nangyayari sa kanya, ay nagdesisyon siyang tapusin na ang pang-aasar ng aswang sa kanya. Naglagay siya ng mga bitag sa paligid ng bahay nila. May mga tinik na nakabaon sa lupa. May mga kawit na nakatali sa mga puno. May mga alambre na nakatali sa mga damo. Alam ni Mang Cardo na hindi basta-basta ang aswang na nanggugulo sa kanya. Pero umaasa siya na kahit papaano ay masasaktan ito sa mga bitag na nilagay niya. Pero sa kasama ang palad ay walang nahuli si Mang Cardo. Patuloy pa rin sa pang-aasar ang aswang sa kanya at patuloy pa rin na nawawala si Mang Cardo. Dahil sa wala nang maisip na paraan si Mang Cardo para mahuli ang aswang, ay nagdesisyon siyang kumonsulta sa albularyo. Nung makausap niya yung albularyo, ay nalaman niyang wala naman daw kakaiba sa kanya, maliban na lang sa kanyang utak na mukhang may tama na. Hindi naniwala si Mang Cardo sa sinabi ng albularyo dahil alam niya na nilalaro lang ng aswang ang isipan niya. Nung hindi siya matulungan ng albularyo, ay kinausap niya yung kapitbahay nila na si Mang Berto. Sinabi niya rito ang lahat ng nangyayari sa kanya at sa anak niya. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mang Berto. Sabi pa nito ay baka raw nababaliw na si Mang Cardo dahil sa kakaisip sa aswang na kukuha sa anak niya. Hindi na lang kumibo si Mang Cardo. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Mang Berto. Isang gabi ay nagising si Mang Cardo dahil narinig niyang may bumubulong. Hinanap niya kung saan nanggagaling yung bulong at doon niya nakita si Junior na nakaluhod sa gilid ng kama niya at nagdarasal. Pero yung dasal ni Junior ay hindi Tagalog o Ingles. Hindi maintindihan ni Mang Cardo yung sinasabi ni Junior. Pero alam niya na isa itong sinaunang wika. Tumayo si Mang Cardo at nilapitan si Junior. Pero bago pa man niya ito mahawakan ay biglang nag-iba ng anyo si Junior. Naging matanda ito na may mahabang buhok at mahahabang kuko. Nakangisi ito habang nakatitig kay Mang Cardo. Sabi ng aswang ay naglalaro lang daw ito sa isipan ni Mang Cardo at kapag nagsawa na ito ay kakainin na niya silang mag-ama. Pero bago raw mangyari yon ay magpapaalam muna ito. Biglang tumawa yung aswang at naglaho. Nung gabing yon ay hindi na nakatulog si Mang Cardo. Doon niya na-realize na ang aswang pala ay may kakayahang maglaro sa isipan ng biktima nito. Kaya pala nagbago yung mga larawan nila ni Junior. Kaya pala nagigising siya sa iba't ibang parte ng sakahan nila. Kaya pala nawawala si Junior. Kaya pala nawawala yung buong bahay nila. Kaya pala nawawala yung buong barangay nila. Kaya pala nawawala yung buong mundo. Lahat ng yon ay dulot ng aswang na naglalaro sa isipan niya. Kaya pala hindi siya matulungan ng albularyo. Kaya pala hindi siya pinaniwalaan ni Mang Berto dahil ang totoo ay wala naman talagang nangyayari. Lahat ng yon ay nasa isipan lang ni Mang Cardo. Doon na nagalit si Mang Cardo.
Hindi niya hahayaang kainin sila ng aswang na yon. Kaya naman naghanda siya para sa susunod na pag-atake nito. Nung muling magpakita kay Mang Cardo yung aswang sa anyo ni Junior, ay hindi na siya nagulat. Hinayaan niya muna itong magsalita at magyabang. Pero nung akmang lalapitan na siya ng aswang ay hinampas niya ito ng isang bote na may lamang ihi ng buntis. Nagsisigaw yung aswang habang naglalakad pa atras. Nawala na yung anyo nito ni Junior at naging pangit na ito. Naghanda na si Mang Cardo para sa susunod niyang gagawin. Pero nagulat siya nung biglang tumakbo yung aswang papalayo. Hindi na nagdalawang isip si Mang Cardo at hinabol niya ito. Paglabas niya ng bahay ay nakita niya na tumakbo sa bahay ni Mang Berto yung aswang. Doon na kinutuban si Mang Cardo. Pumasok siya sa bahay ni Mang Berto at nakita niya ito na nakahiga sa sahig at nagkukumahog. Natanggalin yung ihi ng buntis na bumabalot sa mukha niya. Doon na-realize ni Mang Cardo na aswang pala si Mang Berto. Hindi na siya nagdalawang isip at tinadtad niya ng taga ang katawan nito. Nagsisigaw si Mang Berto at nagmakaawa. Pero hindi nagpatinag si Mang Cardo. Nung makitang wala ng buhay si Mang Berto ay tumakbo na si Mang Cardo sa bahay nila at kinuha si Junior. Natatakot siya na baka may kasama pa si Mang Berto na aswang at gantihan sila. Umalis sila sa barangay na yon at hindi na bumalik pa. Ang sabi ni Mang Cardo ay hindi na siya nawawala ngayon. Pero may mga pagkakataon pa rin na naguguluhan siya sa mga nangyayari. Halimbawa ay hindi niya matandaan ang pangalan ng anak niya. Kaya Junior na lang ang tawag niya rito. Hindi rin niya matandaan kung anong pangalan ng asawa niya. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng barangay nila. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng albularyo na pinuntahan niya. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng kapitbahay niyang si Mang Berto. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan niya. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng aswang na nanggulo sa kanila. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng probinsya na pinuntahan namin. Sa tingin ko ay hindi lang naglaro sa isipan ni Mang Cardo yung aswang. Sa tingin ko ay nagtanggal ito ng mga alaala sa utak niya. Pero hindi ko na lang sinabi kay Mang Cardo ang hinala ko. Baka kasi lalo lang siyang mag-alala. Kilala si Lolo sa aming baryo. Isa siyang bayani para sa amin. Siya yung lolo na palaging may dalang kwento na may moral lesson. Siya yung lolo na palaging may baong candy sa bulsa para sa mga bata. Siya yung lolo na kahit matanda na ay kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga kabataan. Sundalo si Lolo noon. Nakipaglaban siya para sa ating bansa. Hindi ko na lang babanggitin kung anong giyera ang sinalihan ni Lolo. Basta isa ito sa mga pinakamadugong giyera na naranasan ng ating bansa. Sabi ni Lolo nung makauwi siya sa bahay nila ay hindi na siya yung dating siya. Marami raw siyang nakitang karumal-dumal na bagay sa giyera. Mga bagay na hindi kayang sikmuray ng isang normal na tao. Pero ang isa sa mga pinakakakaibang bagay na naidulot ng giyera kay Lolo ay yung kakayahan niyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Sabi ni Lolo, nung nasa giyera raw siya ay may nakita siyang malaking ibon na nakatingin sa kanila ng mga kasama niyang sundalo. Nung sundan niya ng tingin yung ibon, ay nakita niya na nakatingin ito sa mga sundalo na nasa likuran nila. Para raw itong asong nag-aabang na makakita ng buto. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Lolo at yung mga kasama niya. Pero yung ibon ay sinundan sila. Sa bawat hakbang daw nila ay lumilipad din yung ibon. Nung hindi na makatiis si Lolo ay tinanong niya yung mga kasama niya kung nakikita ba nila yung malaking ibon na nasa itaas nila. Pero walang sumagot kay Lolo. Imbes na sagutin siya ay tinawanan lang siya ng mga kasama niya. Nung makauwi si Lolo sa bahay ay ikinuwento niya sa pamilya niya yung tungkol sa ibon.
Doon lang niya nalaman na yung ibon pala na nakita niya ay isa sa mga anyo na kinukuha ng mga aswang. Simula noon ay nakikita na ni Lolo yung mga aswang na dumadaan sa bahay nila. Sabi niya karamihan daw sa mga aswang ay may pakpak na parang sa paniki. May mga aswang din na hindi marunong lumipad. Pero ang pinakakatakot daw na anyo ng aswang ay yung malaking ibon na nakita niya sa giyera. Nung minsang may seremonya sa baryo namin para sa mga veterano ng giyera, ay nagbahagi ng kwento si Lolo. Nakakatawa lang kasi ang dami niyang pwedeng ikwento tungkol sa giyera. Pero yung karanasan niya sa aswang ang napili niyang ibahagi. Sabi ni Lolo, nung giyera raw ay may pagkakataon na inutusan silang magpatrolya sa kagubatan. May mga kalaban daw na nagtatago sa kagubatan na yon at pinapunta sila roon para sugurin yung mga kalaban. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay nakita ni Lolo yung malaking ibon na nakatingin sa mga sundalo na nasa likuran nila. Doon na siya kinabahan kasi alam niya na may mamamatay sa mga kasama niya. Nung sabihin niya sa mga kasama niya na may malaking ibon sa itaas nila ay tinawanan lang siya ng mga ito. Sabi ni Lolo, alam niya na hindi siya dapat matakot sa ibon dahil hindi naman sila nito kayang saktan. Pero yung ibon ay nagsisilbing babala na may nakaabang na panganib sa kanila. Kaya naman, nagdesisyon si Lolo na magtago sa isang bunker na nakita niya. Nung makapasok siya sa bunker ay nakarinig siya ng pagsabog. Sumabog daw yung mga bomba na dala ng mga kalaban. Nung lumabas siya sa bunker ay nakita niya yung mga bangkay ng mga kasama niyang sundalo. Sabi ni Lolo, isa yun sa mga dahilan kung bakit takot siya sa dilim. Kasi kapag nasa dilim siya ay naaalala niya yung mga bangkay ng mga sundalo na nakita niya sa gubat. Hindi lang yun. Takot din si Lolo sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nung minsang nagkaroon ng blackout sa amin, ay nakarinig ako ng sigaw ni Lolo. Nung puntahan ko siya sa kwarto nila ni Lola, ay nakita ko siya na nakadungaw sa bintana. Tinanong ko siya kung ano yung sinisigaw niya. Sabi ni Lolo, may nakita raw siyang malaking ibon na nakadapo sa bubong ng kapitbahay namin. Sabi ni Lolo, hindi raw niya alam kung bakit siya nakasigaw. Siguro raw ay dahil sa nagulat siya. Kasi hindi niya inaasahan na makakakita pa siya ng aswang sa edad niya. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos kasi natatakot ako na baka pasukin kami ng aswang. Pero si Lolo, hindi ko alam kung anong kinain niya at nakatulog pa siya. Kahit na siya yung nakakita sa aswang, nung sumunod na gabi ay nagkaroon ulit ng blackout. Pero nakahanda na si Lolo. Bumili siya ng generator para kahit mawalan ng kuryente ay may ilaw pa rin sa bahay namin. Pero sa kasamaang palad ay nagloko yung generator. Kaya nagdilim ulit yung buong bahay. Bigla na naman sumigaw si Lolo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi lang sigaw ang narinig ko. Narinig ko rin siyang nagmura. Pagpasok ko sa kwarto nila ay nakita ko siya na may dalang shotgun. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi ni Lolo, nakita raw niya na palipad na yung aswang papunta sa bahay namin. Kaya binaril niya ito. Hindi raw niya alam kung tinamaan niya ba ito. Pero tiyak daw siya na tatangkain nitong pumasok sa bahay namin. Kaya naman kinarga ko yung flashlight at nagbukas ng kandila. Si Lolo naman ay lumabas ng bahay at naghintay sa bubong. Sabi niya hindi raw siya papayag na makapasok yung aswang. Nung magbukas yung ilaw ay nakita ko si Lolo na nakatayo sa bubong ng bahay namin. Nakatingin siya sa bubong ng kapitbahay namin. Bago pa man ako makapagtanong, ay nakita ko yung malaking ibon na tinutukoy ni Lolo. Nakadapo ito sa bubong ng kapitbahay namin at nakatingin sa akin. Nakita ko na bumuka yung bibig nito at lumabas yung dila na mahaba at parang ahas. Bigla itong lumipad papunta sa direksyon ko. Pero bago pa man ito makalapit sa akin, ay nabaril na ito ni Lolo. Bumagsak ito sa lupa at nagkikisay.
Lumabas ako ng bahay at nakita ko na yung malaking ibon ay nagkikisay pa rin sa lupa. Nung makita ako ay sinubukan pa nitong lumipad pero binaril ulit ito ni Lolo. Hindi ko alam kung ilang beses niya binaril yung aswang. Basta ang alam ko ay hindi na ito gumalaw pa. Pagkatapos noon ay nagkaroon na ulit ng ilaw kaya nakita ko na yung aswang ay may pakpak na parang sa paniki. Pero yung katawan nito ay katawan ng isang malaking ibon. Sabi ni Lolo, yun daw yung aswang na nakita niya nung nakaraang gabi. Hinintay lang daw nito na mag-blackout ulit para makapasok sa bahay namin. Pero hindi niya ito hinayaan. Ang dahilan pala kung bakit takot si Lolo sa dilim ay dahil sa takot siya na baka makapasok yung mga aswang na nakikita niya. Kaya kung mapapansin nyo ay napakaraming ilaw sa bahay nila kasi obsesyon ni Lolo na magkaroon ng liwanag sa bahay nila para hindi makapasok yung mga aswang na nagtatago sa dilim. Si Lolo ay nasa 80s na nung mangyari ito. Pero kahit na ganun na siya katanda, ay nakaya pa rin niyang patayin yung aswang na bumiktima sa asawa niya. Nung mamatay si Lola ay hindi ito nakayanan ni Lolo. Kaya sumunod na rin siya kay Lola pero bago siya mamatay ay nag-iwan siya ng mga sulat. Mga alaala niya na gusto niyang ibahagi sa mga apo niya. Isa ako sa mga nakabasa ng mga sinulat ni Lolo. At isa sa mga nagustuhan ko ay yung karanasan niya sa aswang na nakita niya habang nasa giyera. Ang pangalan ko po ay Ron. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isang karanasan namin noong nagbabakasyon pa kami sa probinsya. Hindi ko alam kung matatakot ba kayo o matatawa sa kwento ko, pero sana magustuhan nyo. Noong bakasyon namin sa school, wala kaming magawa ng mga kaibigan ko. Bored na kami, kaya naisipan namin na maghalongkat sa lumang bahay ng lolo ng isa naming kaibigan. Baka kasi makakita kami ng mga lumang gamit na pwede naming paglaruan o pagtripan. Habang naghahalongkat kami ay may nakita kaming isang lumang anting-anting. Yung pendant niya ay may mga kakaibang simbolo na hindi namin maintindihan. Tapos yung chain niya ay kalawangin na. Naisip namin na baka may kapangyarihan pa yung anting-anting na yon. Kaya naisipan namin na subukan, wala naman mawawala, di ba? Ang naisip namin ay pumunta sa isang abandonadong bahay na malapit lang sa amin. Sabi kasi nila may nagpaparamdam daw doon. Kaya naisip namin na baka pwedeng protektahan kami ng anting-anting na yon. Sumama sa amin yung pinsan ng isa naming kaibigan. Tawagin na lang natin siyang Dindo. Bisita lang doon sa amin si Dindo. Taga-Capiz siya at sabi niya maraming aswang daw doon sa kanila. Kaya sanay na siya sa mga kababalaghan. Pagdating namin doon sa abandonadong bahay, nagdasal kami. Tapos sabi ko, kung may nagpaparamdam man dito, magparamdam ka na, huwag ka na magtago. Biglang nangisay si Dindo. Tapos yung mga mata niya namuti, natakot kami tapos nagsalita siya. Hindi ko alam kung anong wika yon, pero parang Arabic o Hebrew. Tapos bigla siyang natawa, yung tawa na parang demonyo. Natakot kami at tumakbo palabas ng bahay. Naiwan si Dindo. Sabi ko sa mga kasama ko, balikan namin si Dindo. Pero ayaw nila, natatakot daw sila. Sabi ko ako rin naman natatakot pero kawawa naman si Dindo kung iiwan namin siya ron. Kaya bumalik kami sa loob, nakaupo na si Dindo. Tapos sabi niya, ginugulat lang daw kami. Nagalit kami sa kanya. Sabi namin, wag na niyang uulitin yon. Sabi niya may naramdaman daw siyang kakaibang enerhiya mula sa anting-anting. Kaya naisipan niyang takutin kami. Pero hindi daw niya inasahan na may maririnig siyang boses sa isipan niya. Boses daw ng isang lalaki na nagsasalita sa hindi niya maintindihang wika. Kaya ginaya na lang daw niya. Sabi namin, itigil na lang namin yung kalokohan namin at ibalik na lang yung anting-anting sa pinagkuhanan namin.
Pero sabi ni Dindo, sa kanya na lang daw. Kasi gusto pa raw niyang subukan. Hindi na kami kumontra. Basta siya na lang ang bahala sa sarili niya. Napansin namin na may pagbabago kay Dindo. Lagi niyang suot yung anting-anting. Tapos lagi siyang nagmumuni-muni. Hindi na siya nakikipagkulitan sa amin. Lagi siyang tahimik at gusto niyang mapag-isa. Sabi ng pinsan niya, hindi naman daw ganoon si Dindo, kaya nagtataka rin siya sa pinapakita niyang ugali. Isang gabi, nagising ako kasi naririnig kong may bumubulong sa tenga ko. Pagdilat ko, si Dindo. Nakatayo siya sa gilid ng kama ko, tapos nakangiti. Sabi niya, may nakikita raw siyang itim na anino sa likod ko, tapos sinasakal daw ako noon. Kaya niya ako ginising, tapos sabi pa niya, mamatay daw ako sa susunod na taon. Sabi ko, ano? Sabi niya, mamatay daw ako sa susunod na taon. Tapos natawa siya. Sabi ko, kung joke yon, hindi nakakatawa. Sabi niya, hindi raw yon joke. Tapos sabi niya, lahat daw kami ng mga kaibigan niya ay mamatay sa susunod na taon. Nakita raw niya yon sa mga anino namin. Tapos natawa na naman siya. Sabi ko, tigilan na niya yung kalokohan niya. Pero sabi niya, hindi raw yun kalokohan. Totoo raw yun. Tapos sabi niya, yung anting-anting daw ay nagpapakita sa kanya ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Tapos sabi niya, nakikita raw niya na may mga anino na sumusunod sa amin at naghihintay na mamatay kami. Sabi ko, tigilan na niya yung mga pinagsasabi niya. Tapos sabi niya, kung hindi raw namin siya paniniwalaan, ay makikita raw namin. Nagtawanan kami ng mga kaibigan ko nung kinuwento ko sa kanila yung sinabi ni Dindo. Sabi nila, niloloko lang daw kami ni Dindo. Pero sa isip ko, hindi ko alam kung niloloko lang ba talaga kami ni Dindo. Kasi may kakaiba sa mga mata niya nung kinakausap niya ako. Parang wala siya sa sarili niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na namin nakita si Dindo. Sabi ng pinsan niya, umuwi na raw sa Capiz. Pero ang totoo, bigla na lang daw nawala si Dindo. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Hindi na ako nagtanong pa. Natakot ako na baka yung mga sinabi niya ay totoo. At baka nga mamatay ako sa susunod na taon. Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo itong kwento ko para maging babala sa mga tao na mahilig makialam sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. May nakwento sa akin noon yung lola ko na kwento ng isang matanda na kilala niya. Ang pangalan ng matanda ay Lola Nena. Noon daw medyo malakas pa si Lola Nena ay manghihilot ito. Sabi ni Lola, may napapansin daw sila kay Lola Nena noon na hindi nila maipaliwanag. Lagi raw itong bumabalik sa isang lumang bahay na bato sa bayan. Hindi naman daw mayaman si Lola Nena para doon tumira, pero lagi siyang nakikitang pumapasok doon. May nagtanong daw kay Lola Nena kung bakit lagi siyang pumupunta doon. Ang sabi raw ni Lola Nena ay may hinahanap siya doon, isang babae na nagngangalang Alingsela. Nagtaka raw yung nagtanong kasi ang alam nila ay walang nakatira sa lumang bahay na bato. Doon nagsimula ang pag-aalala ng pamilya ni Lola Nena. Akala nila ay nababaliw na si Lola Nena. Isang araw daw ay may nakakita kay Lola Nena na umiiyak sa labas ng lumang bahay na bato. Nagtanong daw yung nakakita kung ano ang problema ni Lola Nena. Ang sabi raw nito ay may naghahanap sa kanya na isang babae. Nagtaka raw yung nakakita at nagtanong kung sino ang naghahanap kay Lola Nena. Ang sabi raw ni Lola Nena ay yung babae na nawawala. Doon na raw natakot yung nakakita at sinamahan pa uwi si Lola Nena. Isang beses daw na naglalakad si Lola Nena sa bayan ay may lumapit sa kanyang pulis. Nagtanong daw yung pulis kung kilala niya yung nawawalang babae. Sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya kilala
at nagmamadali siyang umalis. Pag-uwi raw ni Lola Nena ay takot na takot ito at sinasabi na may naghahanap sa kanya. Doon na nagpasya ang pamilya ni Lola Nena na magpatingin sila sa albularyo. Sabi raw ng albularyo ay wala naman daw kakaiba kay Lola Nena. Maliban sa may bumabagabag sa kanyang konsensya, hindi raw maintindihan ni Lola Nena ang ibig sabihin ng albularyo. Isang beses daw na bumalik si Lola Nena sa lumang bahay na bato, ay may nakita siyang mga gamit sa isang kwarto doon. May mga damit, sapatos at iba pang personal na gamit. May nakita rin daw siyang diary na nakalagay sa isang lamesa. Binasa raw ni Lola Nena yung diary at nagulat siya dahil sulat kamay niya yung nakasulat doon. Ang sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya maalala na sumulat siya ng diary. Binasa raw ni Lola Nena yung mga entry sa diary pero hindi niya maalala na nangyari sa kanya yung mga nakasaad doon. Karamihan daw sa mga entry ay tungkol sa mga nangyayari sa buhay ng may-ari ng diary. Mga simpleng bagay na hindi na matandaan ni Lola Nena kung nangyari ba sa kanya. Ang huling entry raw sa diary ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Aling Sela na tumira sa bahay na bato. Ayon daw sa diary ay may nangyaring hindi maganda kay Aling Sela at nawawala ito. Ang sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya matandaan na tumira siya sa bahay na bato at lalong hindi niya matandaan na may tumira doon na Aling Sela. May nakita raw si Lola Nena sa dingding ng bahay na bato, isang mural na hindi niya napansin dati. Lumapit daw siya at tiningnan kung ano yung nakapinta sa dingding. Ang nakalagay raw doon ay isang babae na nakatayo sa gilid ng bintana. May isa pang babae na nakatayo sa likod niya at tinutulak siya. Nakita raw ni Lola Nena na bumagsak yung babae sa bintana at nabagok yung ulo niya sa sahig. Nung tiningnan daw ni Lola Nena yung mukha ng babae na tumulak doon sa babae sa bintana, ay nakita niya ang sarili niya. Doon daw niya naalala na siya ang may kasalanan sa pagkawala ni Aling Sela. Nung maalala daw ni Lola Nena ang lahat, ay biglang may lumitaw na nilalang na nag-aanyong tao. Ang tawag daw sa kanya ng nilalang ay Lola. Ayon daw sa nilalang ay siya ang pumatay sa totoong Lola Nena. Ang pangalan daw ng nilalang ay Aling Sela. Isa raw itong aswang na naganyong tao at nagpakilala sa totoong Lola Nena. Nung makuha raw niya ang tiwala ni Lola Nena ay sa kanya ito pinatay. Nangyari raw ang lahat sa lumang bahay na bato. Doon daw nagpunta si Lola Nena para maghilot sa isang buntis. Pero ang hindi niya alam ay isa itong aswang. Nung maalala raw ni Lola Nena ang lahat ay doon nagalit si Aling Sela. Kaya raw siya bumabalik sa lumang bahay na bato ay dahil may bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa kabila ng pagiging aswang ni Aling Sela ay may natitira pa rin daw konsensya si Lola Nena. Nagkaroon daw ng labanan sa pagitan ni Lola Nena at Aling Sela. Pero dahil matanda na si Lola Nena ay hindi niya ito nakayanan. Nagawa lang daw niyang makatakas dahil natamaan niya ng kutsilyo sa mata si Aling Sela. Nung makalabas daw si Lola Nena sa bahay na bato, ay doon niya nakita na may nakapaskil na nawawala siya. Nagsumbong daw si Lola Nena sa mga pulis at nagawang mahuli si Aling Sela. Giniba yung lumang bahay na bato. Pero sabi ng mga nakatira malapit doon ay may mga nilalang na naglalakad-lakad sa paligid ng lugar. Ayon sa mga nakakakita ay kamukha ni Lola Nena yung nilalang na naglalakad doon. Si Lola Nena naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, pero lagi niyang sinasabi sa mga tao na mag-ingat sa mga aswang. Dahil kahit na matanda ka na ay pwede ka pa rin nilang mabiktima. May kilala akong isang tatay na may anak na babae. Sa isang liblib na baryo sila nakatira.
sa isang kubo na walang kuryente at hindi naaabot ng signal. Sa gabi, ang bonding ng mag-ama ay ang pagkukwento ni tatay kay bunso. Ang sabi ni tatay, napakarami na raw niyang naibahaging kwento sa anak niya. Halos lahat ng mga kwentong pambata ay naikwento na niya, pati mga kwentong bayan at alamat. Kaya isang gabi naisipan daw ni tatay na mag-imbento ng sarili niyang kwento. Nagsimula raw siya sa isang prinsesa na nakulong sa isang tore. Pero dahil hindi siya sanay sa ganong klaseng kwento, ay kung saan-saan na raw napunta yung takbo ng kwento niya. Nagkaroon daw ng mga demonyo sa kwento niya at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay napachant siya ng mga salita na hindi niya naman alam kung saan nanggaling. Nung matapos daw siya, ay nakita niyang nakatulog na yung anak niya. Kaya natulog na rin siya. Kinabukasan ay nagising siya sa sigaw ng anak niya. Nakaupo raw ito sa kama at tinuturo yung sulok ng kwarto nila. Nung tingnan ni tatay ay wala naman siyang nakita. Pero sabi ng anak niya ay may nakatayo raw na aswang na nakatingin sa kanila. Pulang-pula raw yung mga mata nito. Kinabahan daw si tatay dahil sa pagkakaalam niya ay wala ng aswang sa lugar nila. Matagal nang napalayas ng mga tao ang huling aswang na namalagi sa baryo nila. Pero dahil sa takot ng anak niya, ay sinubukan niyang hanapin yung aswang na tinuturo nito. Wala naman siyang nakita. Sa mga sumunod na gabi ay may mga kakaibang nangyari sa bahay nila tatay. Yung mga laruan daw ng anak niya ay naayos sa sahig sa hugis ng mga simbolo na hindi niya maintindihan. Yung anak naman niya ay nakakausap daw ng mga salita na hindi niya maintindihan. Nung tanungin niya, ay sabi ng anak niya ay may kinakausap daw itong tao sa labas ng bahay. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni tatay na madalas na nagdodrawing ng mga simbolo yung anak niya. Tapos ay may binubulong ito na mga salita na hindi niya maintindihan. Nung tanungin niya, ay sabi ng anak niya ay may kausap daw itong tao sa labas ng bahay. Nung tanungin niya kung ano yung sinasabi ng tao, ay yun din daw ang sinasabi ng anak niya. Kinabahan si tatay dahil naisip niya na baka yung aswang na nakita ng anak niya ay nasa paligid lang at kinakausap pa yung anak niya. Nung tanungin niya kung ano yung mga simbolo na dinodrawing nito, ay sabi ng anak niya ay yun daw ang mga mangyayari sa hinaharap. Hindi raw maintindihan ni tatay ang ibig sabihin ng anak niya. Pero nung makita niya yung mga simbolo, ay doon na siya kinabahan. Yung isang simbolo kasi ay katulad ng simbolo ng relihiyon ng kapitbahay nila. Yung isa naman ay simbolo ng isang brand ng sigarilyo na paborito ng isa pa nilang kapitbahay. Yung isa ay simbolo ng isang brand ng tsinelas na suot ng isang kaibigan ni tatay. Ang huling simbolo ay simbolo ng isang brand ng gatas na paborito ng anak ni tatay. Kinabahan si tatay dahil naisip niya na baka yung ibig sabihin ng anak niya ay may mangyayaring masama sa mga taong may kinalaman sa mga simbolo. At sa anak niya mismo, nung tanungin niya kung sino yung kinakausap nito, ay sabi ng anak niya ay yung demonyo raw na kinuwento ni tatay. Doon naalala ni tatay yung kwento na inimbento niya para sa anak niya. Hindi raw niya alam kung ano yung mga salitang sinabi niya sa kwento niya, pero sa tingin niya ay nakapag-conjure siya ng isang demonyo na ngayon ay kinakausap ang anak niya. Doon na nagdesisyon si tatay na protektahan ang anak niya sa aswang na nakikita nito. Naglagay siya ng mga bawang sa paligid ng bahay nila. Naglagay ng mga anting-anting sa ilalim ng kama nila. Nag-aral ng mga ritual na pangontra sa aswang. Pero kahit anong gawin niya ay hindi pa rin nawawala yung aswang na nakikita ng anak niya. Sa katunayan ay parang lalo pa itong lumalapit sa kanila dahil sa mga sumunod na araw ay yung mga simbolo na dinodrawing ng anak niya ay nagkatotoo. Namatay yung kapitbahay nila na may simbolo ng relihiyon. Namatay din yung kapitbahay nila na may paboritong sigarilyo. Namatay yung kaibigan ni tatay na may paboritong tsinelas.
At sa huli ay nagkasakit yung anak ni tatay. At yun na lang yung oras na naisip ni tatay na atakihin yung aswang na kinakausap ng anak niya. Dahil sa mga kakaibang ginagawa ni tatay sa kubo nila, ay natakot na yung ibang mga tao sa baryo. Hindi na sila dinadalaw dahil sa mga kakaibang marka na nakadrawing sa pader ng kubo nila. Pati yung mga barricade na nilagay ni tatay sa paligid ng kubo nila. Isang gabi ay may malakas na bagyo, nag-blackout sa lugar namin. Nung gabing yon ay nakita ko si tatay na naglalakad sa bakuran nila. May dala siyang flashlight at may hinahanap sa mga halamanan. Nung makita niya ako ay lumapit siya at sinabihan ako na kung makita ko raw yung aswang na nagtatago sa mga puno, ay sabihin ko raw sa kanya dahil matagal na raw niyang gustong patayin yon. Nung mga oras na yon ay hindi ko alam kung anong sinasabi ni tatay. Pero dahil sa takot ay hindi na ako nakapagsalita. Pumasok na lang ako sa bahay namin. Kinabukasan ay tinanong ko yung ibang kapitbahay kung ano ba yung sinasabi ni tatay. Pero sabi nila ay baliw na raw talaga si tatay at wag ko na lang daw pansinin. Lumipas ang ilang buwan at hindi ko na ulit nakita si tatay. Nung tanungin ko yung anak niya ay sabi nito ay lagi raw itong umaalis sa gabi at hindi na umuwi. Isang gabi ay sobrang dilim sa lugar namin. Wala na namang kasing kuryente, malakas yung ulan at yung hangin. Nung biglang may kumalabog sa labas ng bahay namin. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko si tatay na naglalakad sa bakuran namin. Nagtaka ako dahil hindi ko alam kung anong ginagawa niya roon. Nung tawagin ko siya ay hindi niya ako pinansin. Tapos ay bigla siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay namin. Napasigaw ako dahil hindi ko inaasahan na tatakbo siya. Nung sumilip ako sa likod bahay ay nakita ko siyang nagtatago sa likod ng puno ng mangga. Nung tawagin ko siya ay hindi niya ako pinansin. Tapos ay unti-unti siyang lumabas mula sa likod ng puno. Naglakad siya papunta sa akin pero napansin ko na kakaiba yung lakad niya. Parang hindi siya si tatay. Nung malapit na siya sa akin ay doon ko nakita na hindi nga siya si tatay. Isang malaking tao na may pulang-pulang mga mata. Nung makita ko yung mga mata niya ay napasigaw ako at napaatras. Bigla siyang tumakbo papunta sa akin. Pero nakatakbo na ako papasok sa bahay. Sinara ko yung pinto at nagdasal ng malakas. Nung sumilip ako sa bintana ay nakita ko yung aswang na naglalakad ulit sa bakuran namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero naalala ko yung sabi ng mga matatanda na kapag tinaga mo raw sa likod ang isang aswang ay hindi na ito makakalipad. Kaya kumuha ako ng bolo at lumabas ng bahay. Nakita ko yung aswang na naglalakad palayo, kaya tumakbo ako papunta sa kanya at tinaga ko siya sa likod. Napasigaw ito at napaluhod sa lupa. Nung humarap siya sa akin, ay doon ko nakita na si tatay pala yung nataga ko. Nung gabing yon ay napatay ko yung aswang na kinakausap ng anak ko. Nang makita ko siya na naglalakad sa bakuran namin, ay hindi na ako nagdalawang isip na atakihin siya. Nung mataga ko siya sa likod, ay napasigaw siya. Pero hindi ko na siya pinakawalan. Tinaga ko pa siya ng tinaga hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nung makita ko yung mukha niya, ay dun ko lang napagtanto na yung aswang ay ako rin. Yung aswang na pinakawalan ko sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa kwento ko sa anak ko ay walang iba kundi ako. Manifestation ng mga repressed memories ko at guilt sa nangyari noon sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Pero nung makita ko yung anak ko na nakahandusay sa lupa, ay doon ko lang naalala ang lahat. Nung gabing yon ay bumagsak ako sa lupa at nawalan ng malay. Nung magising ako ay nalaman kong patay na yung kapitbahay namin na halos pamilya na rin namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero ang alam ko ay nakaligtas ako sa mga nangyari.
Hanggang ngayon ay nagdududa pa rin ako sa mga alaala ko. Totoo ba talaga ang lahat ng yon? O baka naman isa na naman itong manifestation ng mga repressed memories ko? Napalayas ko ba talaga ang aswang? O baka naman hanggang ngayon ay nasa paligid pa rin ito at nag-aabang ng tamang oras para umatake ulit? Ang pangalan ko ay Manang Ditas. Malapit na naman pala ang undas. May kwento ako na may kinalaman sa undas, pero sa tingin ko hindi naman ito nakakatakot. Nakakakilabot siguro pero hindi nakakatakot. Kayo na lang ang bahalang humusga. Yung pamilya ng kapatid ko ay lumipat sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Ang dahilan ay gusto nilang subukan yung tinatawag na simple living. Yung malayo sa syudad at sa mga modernong bagay. Yung tipong back to basics ba? Yung pamangkin ko na si Nathan ay halos 5 taong gulang pa lang noon. Siyempre, dahil nasa kabundukan sila ay maraming puno at halaman doon. Isa sa mga interesanting bagay na nakita ni Nathan ay yung napakalaking puno ng balete na nasa gitna ng baryo. Sabi ng mga taga roon ay mahigit 100 taon na yung puno. Maraming kwento at paniniwala ang mga tao tungkol sa punong balete. Ang sabi ng ilan ay isa raw itong tulay papunta sa mundo ng mga espiritu. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero kung ako ang tatanungin ay baka nga may katotohanan yon. Nagsimula ang lahat ng ito nang minsang maglaro ng taguan si Nathan sa attic ng bahay nila. Ang sabi ni Nathan ay may narinig daw siyang boses na nag-anyaya sa kanyang maglaro ng taguan. Tinawag daw ng boses ang sarili nito na ang bulong. Dahil bata pa si Nathan at medyo makulit ay pumayag siyang maglaro ng taguan kasama ang hindi nakikitang boses. Simula noon ay madalas na makitang umaakyat sa attic si Nathan. Kapag tinatanong siya ng mga magulang niya kung ano ang ginagawa niya roon, ay sinasabi niyang naglalaro sila ng taguan ni ang bulong. Hindi na sana papansinin ng mga magulang ni Nathan yung ginagawa niyang paglalaro sa attic. Pero habang papalapit ng papalapit ang undas ay mas nagiging kakaiba ang kilos ni Nathan. Minsan ay makikita siyang naglalaro sa labas ng bahay at yung mga laruan niya ay nag-animate ng mag-isa. Parang may nakikitang hindi nakikitang tao si Nathan na naglalaro ng mga laruan niya. Minsan naman ay makikita siyang naglalaro sa labas ng bahay. At yung mga laruan niya ay nag-animate ng mag-isa. Parang may hindi nakikitang tao si Nathan na naglalaro ng mga laruan niya. Minsan naman ay makikita siyang may mga sugat sa braso at binti. Kapag tinatanong siya kung anong nangyari, ay sasabihin niyang nahulog siya sa hagdan habang umaakyat sa attic. Siyempre, nag-aalala yung mga magulang niya dahil baka isang araw ay mabalian ng buto si Nathan dahil sa kakahulog sa hagdan. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat ay yung aso nilang si Brownie. Isang araw ay nakita na lang ng tatay ni Nathan na nagtatago sa ilalim ng kama si Brownie. Nanginginig ito at may mga sugat sa katawan. Parang may nanakit sa kawawang aso. Simula noon ay hindi na umaakyat sa second floor ng bahay si Brownie. Kapag pinipilit naman siya ay nagwawala ito at nagtatago sa ilalim ng kama. Naglagay ng mga alarm ang tatay ni Nathan sa attic. Pinalakas din niya yung entrada ng attic para hindi basta-basta makakapasok doon si Nathan. Pero isang umaga ay nagulat na lang sila dahil natagpuan nila si Nathan na natutulog sa labas ng bahay. Hindi naman ito nasaktan at hindi rin nagising yung mga magulang niya kahit na binuksan niya yung pinto ng bahay. Isang gabi naman ay nakita ng nanay ni Nathan na lumulutang sa ere si Nathan. Habang naglalaro ng mga laruan sa paligid niya, nagising daw yung nanay niya dahil sa ingay ng mga laruan. Pagbaba niya ay nakita niya si Nathan na naglalaro sa ere. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto at ginising yung tatay ni Nathan. Pagbalik nila sa sala ay nasa sahig na si Nathan at natutulog. Ang mga laruan naman ay nakakalat sa paligid niya.
Yung huling insidente ay nangyari noong mismong gabi ng undas. May narinig na kaluskos yung tatay ni Nathan sa attic. Pag-akyat niya ay nakita niyang may tao sa attic. Sa takot niya ay binaril niya ito. Pero nagulat siya dahil imbis na dugo ay itim na likido ang lumabas sa sugat ng tao. Tumakbo yung tao pababa ng hagdan at nagtataka yung tatay ni Nathan dahil wala na sa kama si Nathan. Nang marinig niya yung kaluskos sa kwarto ni Nathan ay tumakbo siya roon. Nakita niya na nakatayo sa kama si Nathan at naglalaro ng mga laruan sa paligid niya. Parang naulit lang yung insidente noon. Pero ang kakaiba ay yung mga laruan ay nagliparan papunta sa taong pumasok sa kwarto. Yung tao ay naglalabas ng itim na likido sa sugat nito. Nang tamaan ng mga laruan ay nag-iwan ng paso sa balat nito. Yung tao ay napasigaw at nagmamadaling tumalon sa bintana. Pero yung mga laruan ay nagliparan pa rin papunta sa kanya. Si Nathan naman ay nagliliwanag at nakangiti pa. Pagkatapos noon ay nahulog sa kama si Nathan at nawalan ng malay. Pero wala naman siyang natamong sugat. Napagtanto ng mga magulang ni Nathan na aswang ang pumasok sa bahay nila. Nagpanggap lang itong magnanakaw para hindi siya pagbintangan na aswang. Pero ang pinaka nakakagulat ay yung mga laruan ni Nathan na nagliparan papunta sa aswang. Parang may nagmamando sa mga laruan na yon. Ang hinala ng mga magulang ni Nathan ay si Ang Bulong ang may kagagawan noon. Siguro ay isang tagapagbantay na espiritu si Ang Bulong na nagustuhan si Nathan kaya siya nilalaro nito. Pagkatapos ng insidente ay nagdesisyon ng pamilya ni Nathan na umalis na sa baryo at lumipat sa isang mas mataong lugar. Bago sila umalis ay nagpaalam pa si Nathan kay Ang Bulong. Ang sabi ni Nathan ay binigyan siya ng amulet ni Ang Bulong. At yun daw ang dahilan kung bakit nagliliwanag siya noong gabing umatake yung aswang. Hanggang ngayon ay nasa sa kanya pa rin yung amulet na yon. Hindi naman nagbago si Nathan. Sa katunayan ay lalo pa siyang naging interesado sa mga kababalaghan. Nung magbinata siya ay sumali siya sa isang grupo ng ghost hunters. Natatawa nga ako dahil nung bata pa siya ay halos magwala yung mga magulang niya kapag may nangyaring kakaiba sa kanya. Pero ngayon ay siya pa mismo ang naghahanap ng kababalaghan. Natutuwa naman ako dahil kahit papaano ay may tapang itong si Nathan. Siguro ay nakuha niya yung tapang na yon kay Ang Bulong. Yung aso pala nila na si Brownie ay namatay sa huling pag-atake ng aswang sa baryo. Siya lang kasi ang nakaramdam na may aswang na nakapasok sa bahay nila, kaya siya sinaktan ng aswang. Ako po si Ramil, taga-barangay San Isidro, sa bayan ng Agula, Union. May gusto lang po akong ibahagi sa inyong nakakatakot na karanasan ko noon. Tuwing undas, naaalala ko itong nangyari sa akin. Nagsimula ito noong 2018. Bago mag-undas, nagpunta ako sa sementeryo para linisin yung puntod ng mga lolo at lola ko. May katabi yung puntod nila na medyo bago pa yung semento. Nandoon yung may-ari ng puntod, matandang babae, naglilinis din siya. Habang naglilinis ako, napapansin ko na iba yung kilos ng matanda. Yung mga kandila niya, inaayos niya sa isang partikular na ayos. Tapos yung mga bulaklak, pinapantay niya talaga yung pagkakatayo sa paso. Nung natapos ako maglinis, naglagay din ako ng kandila at bulaklak. Tapos habang inaayos ko yung mga kandila, parang may nararamdaman akong ginhawa kapag inaayos ko sila sa isang partikular na ayos. Tapos yung mga bulaklak, pinapantay ko rin yung pagkakatayo nila sa paso. Parang may humihila sa akin para gawin yon. Nung pauwi na kami ng girlfriend ko, sabi niya sa akin na parang nag-aalala daw siya sa akin. Kasi napansin niya na paulit-ulit daw ako sa pag-aayos ng mga kandila at bulaklak. Tsaka parang balisa daw ako habang ginagawa yon. Hindi ko na lang siya pinansin kasi akala ko baka pagod lang ako sa paglilinis.
Nung kinagabihan hindi ako mapakali. Parang may naghahanap sa akin. Nag-aalala na yung girlfriend ko kasi kung ano-ano na raw ang ginagawa ko. Sabi niya, nililinis ko raw yung bahay namin. Tapos, inaayos ko ng paulit-ulit yung mga gamit. Inaayos ko raw yung mga upuan sa mesa. Tapos yung mga plato at baso pinapantay ko raw yung pagkakalagay. Nung sumunod na araw, hindi na ako nakapagpigil. Pumunta ako sa albularyo doon sa amin. Sabi ng albularyo, may aswang daw na nakamasid sa akin. Baka raw isa ako sa gustong gawing kapalit ng aswang sa ritual nito. Nagdasal yung albularyo para sa akin. Tapos, binigyan niya ako ng mga pangontra. Pero lumipas yung mga araw, hindi pa rin ako mapakali. Parang may naghahanap pa rin sa akin. Lahat ng bagay na makita ko na hindi ayos, inaayos ko. Tapos, paulit-ulit ko siyang inaayos hanggang sa makaramdam ako ng ginhawa. Tapos, nagsimula na akong makakita ng mga anino. May maririnig din akong mga huni ng tiktik sa bubungan namin. May lumapit sa aking isang matanda na kilalang tagapag-alaga ng mga alamat doon sa amin. Sabi niya, may aswang daw na nag-aabang sa amin tuwing undas. Tapos sabi niya sa akin, yung bahay namin ay nakatayo sa lupang pinaglibingan ng mga biktima ng aswang. Yung mga ritual ko raw sa pag-aayos ng mga gamit ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng aswang. Dahil sa mga ginagawa ko, unti-unti raw na nagiging maayos ang lahat ng ritual ng aswang. Naghahanap ako ng lumang mapa ng barangay namin. Nakakita nga ako, may marka na krus yung bahay namin. Sabi ng matanda, ang aswang daw ay may kakayahang magtago ng pugad nito sa pamamagitan ng mahika. Kaya kahit na ilang beses mo itong hanapin, hindi mo ito makikita. Pero dahil sa mga ginagawa ko, unti-unti raw na nagiging visible ang pugad ng aswang. At kapag nangyari yon, malayang makakapasok sa nayon namin ang aswang para maghasik ng lagim. Sa sobrang takot ko, sinunog ko yung lumang mapa. Tapos may nakita akong kakaibang simbolo sa isang bahagi ng bahay namin. Sinunog ko rin yon. Ang nasa isip ko noon, kapag sinunog ko ang mga bagay na yon, mapuputol ang kapangyarihan ng aswang. Pero nagkamali ako. Dahil sa ginawa ko ay nagalit ang aswang. Ang girlfriend ko ang naging biktima. Nawala siya sa piling ko. Mabuti na lang at nakatakas pa ako sa aswang. Pinailawan ng mga kandila yung buong nayon namin. Nagdasal sila para sa kaluluwa ko. Kaya naman, napilitan na lang tumakas yung aswang. Pero kahit na nakatakas ako sa aswang, ay may nawala naman sa akin. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin matanggap na dahil sa katangahan ko, ay naging biktima ng aswang ang girlfriend ko. May kilala akong matanda na ang pangalan ay Lolo Teryo. Bata pa ako noon at siya ay nasa 60s na. Si Lolo Teryo ay nakatira sa isang baryo na malapit sa amin. Sa pagkakaalam ko ay doon na siya tumira mula noong mamatay ang mga magulang niya. Bata pa lang siya ay ulila na siya sa ama at ina. Ang lolo at lola niya ang nagpalaki sa kanya. Sa baryo na iyon ay maraming kwento tungkol sa isang bahagi ng kagubatan na kung tawagin ng mga tao ay puno ng mga pangarap. Ayon sa mga kwento ay may isang aswang na nakatira sa kagubatan na iyon. Ang aswang na iyon ay nag-aalok ng mga pangarap sa mga taong pumapasok sa kanyang teritoryo. Ang mga pangarap daw na iyon ay napakaganda at napakasarap maranasan. Kaya naman maraming mga bata ang naakit na pumasok sa kagubatan. Isa na doon si Lolo Teryo. Ang sabi ni Lolo Teryo ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na pumasok sa kagubatan dahil sa mga kwento ng mga taong nakapasok na doon. Kwento ng mga ito ay makikita raw doon ang kanilang mga magulang na buhay, masaya at buo ang pamilya. Ang iba naman ay nakikita ang kanilang mga sarili na mayayaman at masagana ang buhay.
Ang iba ay nakikita ang kanilang mga crush na nagiging asawa nila. Sa madaling salita ay nagkakaroon ng ilusyon ng mga taong nakapasok doon na natutupad ang kanilang mga pangarap. Pinagbawalan daw siya ng kanyang lolo na pumasok doon dahil delikado. Pero sa murang edad niya noon ay hindi niya naisip ang panganib. Ang gusto lang niya ay makita ang kanyang mga magulang at maranasan ang kaligayahan na nararanasan ng mga nakapasok doon. Kaya isang araw ay nagpunta siya sa kagubatan na iyon. Habang naglalakad siya ay may nakita raw siyang napakagandang nilalang. Parang diwata raw ito na nakaputi at nakangiti sa kanya. Nilapitan daw siya ng diwata at hinawakan sa kamay. Doon ay nakita niya ang kanyang mga magulang. Nakita niya na masaya silang tatlo. Niyakap siya ng kanyang mga magulang at sinabi na mahal siya ng mga ito. Niyakap din niya ang mga ito at doon ay naglaho ang mga ito. Nagtaka siya at nagalit dahil gusto pa niyang makasama ang kanyang mga magulang. Doon ay nagpakilala ang diwata na siya raw ay isang aswang. Nagulat siya at natakot. Pero sinabi ng aswang na hindi siya dapat matakot dahil kaibigan daw siya ng mga tao at tinutulungan niya ang mga ito na makamit ang kanilang mga pangarap. Pero ang mga pangarap daw ay panandalian lamang. Kaya kung gusto niyang makasama ang kanyang mga magulang ay bumalik siya roon at makikita niya ulit ang mga ito. Ginawa nga niya iyon. Halos araw-araw ay bumabalik siya sa kagubatan na iyon para makita ang kanyang mga magulang. Minsan ay nakikita niya ang mga ito na masaya. Minsan naman ay nakikita niyang buo ang pamilya nila at kasama pa ang mga lolo at lola niya. Minsan ay nakikita niya ang kanyang sarili na mayaman at maganda ang buhay. Ilang taon din na ganoon ang ginagawa niya. Hanggang sa mapagtanto niya na hindi habang buhay ay makakasama niya ang kanyang mga magulang. Dahil tatanda siya at mamamatay, at kapag nangyari iyon ay mag-isa na naman siya. Natakot siya sa naisip niya, kaya naisip niya na makipagkasundo sa aswang. Ang sabi niya rito ay gusto niyang makasama ang kanyang mga magulang habang buhay. At kung anuman ang hilingin ng aswang ay gagawin niya. Sabi ng aswang ay may hihilingin ito sa kanya. Ang bagay na iyon ay dapat na manggaling sa labas ng kagubatan. Dahil kapag nagdala siya ng bagay mula sa labas, ay nangangahulugan na nagtitiwala na siya sa aswang. Pumayag siya at naisip niya na magdadala siya ng nanganga. Dahil sa pagkakaalam niya ay ayaw ng mga aswang sa nganga. Kaya kapag binigyan niya ito ng nanganga ay baka matakot ito at hindi na siya gambalain. Nagpunta siya sa bahay nila at kumuha ng nanganga. Pagbalik niya sa kagubatan ay nakahanda na ang aswang at hinihintay siya. Sabi niya ay may dala siyang regalo para dito. Inabot niya ang nanganga at tinanggap naman ito ng aswang. Pero sa halip na matakot ay nagulat pa ito at natuwa. Nagtaka siya dahil hindi iyon ang inaasahan niyang mangyayari. Biglang lumiwanag ang buong kagubatan at nakita niya ang kanyang mga magulang. Nakangiti ang mga ito at tinatawag siya, pero hindi na siya lumapit dahil alam niya na ilusyon lang ang mga ito. Sabi niya ay ayaw na niyang makasama ang kanyang mga magulang dahil alam niya na hindi iyon totoo. Natawa ang aswang at sinabing huli na ang lahat dahil nagdala siya ng bagay mula sa labas ng kagubatan. Kaya ang kaluluwa niya ay pagmamay-ari na ng aswang. Doon niya nakita ang tunay na anyo ng aswang. Napakapangit nito at napakaraming mata. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Sinabi raw ng aswang na sa oras na iyon ay dapat ay kasama na niya ang kanyang mga magulang. Pero dahil sa ginawa niya ay makakasama niya ang mga ito habang buhay. Dahil magiging bahagi na siya ng kagubatan. Doon niya napansin na unti-unti na siyang nagiging puno. Sumisibol ang mga sanga sa kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Napasigaw siya at tinawag ang kanyang mga magulang pero wala siyang nakuhang sagot. Naisip niya na kung magiging puno siya ay wala nang makakaalam sa nangyari sa kanya.
Kaya sa huling pagkakataon ay nagawa niyang makagalaw at makatakbo. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang bolo. Kinuha niya iyon at tinaga ang aswang. Sigaw ng aswang ay hindi siya pwedeng saktan ng kahit na sino dahil siya ang reyna ng kagubatan. Pero tinaga pa rin niya ito ng tinaga hanggang sa mahati ang katawan nito. Ang katawan ng aswang ay tinapon niya sa ilog. Ang kalahati ay nilagay niya sa isang pampang at ang isa ay sa kabilang pampang. Dahil sa pagkakaalam niya ay hindi mabubuo ang isang aswang kapag pinaghihiwalay ang mga bahagi ng katawan nito. Pagkatapos noon ay tumakbo na siya pauwi. Kwento ni Lolo Terrio ay hindi niya alam kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Pero nagpapasalamat siya at nagawa niya. Simula noon ay kinukwento niya sa mga bata ang nangyari sa kanya para magsilbing babala sa mga ito na huwag pumasok sa kagubatan. Si Lolo Terrio ay naging tagapagligtas ng aming lugar dahil sa ginawa niya. Pero hindi pa rin nawawala ang mga batang naaakit sa kagubatan. Siguro ay dahil sa kuryosidad ng mga ito. Kaya naman ay hindi na talaga mawawala ang mga taong makakaranas ng ganoong pangyayari